Guys, welcome to my channel. Today, pumasyal tayo dito sa dealership ng Isuzu dito sa may C5 to check on the new MU-X, no? For the past few days, I've been seeing and reading from news reports na maganda raw itong bagong MU-X, no? So, gusto kong makita personally para ma-judge ko kung talagang maganda siya. So, I'll share with you my impression on this new SUV from Isuzu, itong bagong iteration niya, itong 2022 model. At first glance, medyo parang malaki siya, no? At saka parang mataas siya. So, titingnan natin ang mga features nito and then we will see kung ano yung mga bagong features niya na that will sway the buyers for this SUV. Kasi ang Isuzu is not known for mga design na magaganda. They're more on utilitarian. They have a very good engine, very efficient, at saka matibay talaga. So halika, tingnan natin, and tara! Okay, let's start with the exterior. This is the LSA 4x2 model. Ito yung mid-variant na 4x2, no? So, kung titingnan mo from the previous model, talagang in-overhaul nila, no? Ang laki ng ginanda niya. Kasi iba na yung itsura niya talaga. You can see that the headlight is now modern looking, LEDs with DRL. And then you have the side mirror with the side repeater light, no? And the fascia itself is different now, no? Ibang-iba na yung looks niya. And then ito yung kanyang stepboard. Yung rear niya reminds me of my Trailblazer, but this one is more modern. Yung kanyang LED taillight is new. And then meron din siyang spoiler na sa likod. And a nice bumper treatment, no? Okay, let's go to the interior of this model. Itong LSA na to, ang kanyang door is fabric pa rin, ano? With simple switches na automatic lang yung sa driver side. The seats are made from fabric material and manually adjusted. What's nice is meron siyang cup holder dito sa may vent na to, which is a very nice treatment, no? One thing you'll notice here is ang laki ng kanyang head unit, 10.5 inches. It's Apple CarPlay and Android Auto ready, pero hindi siya wireless katulad nung sa Nissan Terra. Yung fit and finish niya, parang maganda yung quality, parang utilitarian siya. And then meron din siyang electronic handbrake at saka auto hold function. They also retain yung dalawang glove compartment. Yung sa taas, meron kang maliit na lalagyan dyan. And then, dun sa baba, meron din. So, dalawa siya. Similar to the old model, saka yung sa Trailblazer. Ganun din siya. Dito sa LSA model, yung top ng kanyang dashboard is plastic, no? And then, usual, meron ding sunglass holder, saka yung dome light dun sa taas. And then, yung steering wheel niya is hindi siya leather wrap, no? Then, wala din siya nung cruise control na button. If you look at sa mga side panels nitong door, maganda yung pagkaka-design niya. Bagay na bagay siya dun sa exterior look ng unit. At saka yung kanyang black trim, no? So, meron siyang accent na parang aluminum. And that blends well with the design, no? Then, dito naman sa second row seat, meron siyang dalawang USB port, no? Pero dito, pwede kang maglagay ng cellphone. Kasi wala naman dito ngayon yung 220 volts na nandun sa LSE model. And then, meron din ditong sabitan dito sa may driver side, no?
Then nandito rin yung yung dome lights dito sa second row, saka yung switch ng aircon sa rear, no. So hindi niya binago yung configuration ng aircon vent, similar to the old model. Ito yung napansin ko, yung third row seat. I think this is the best in its class, no. Mataas yung kanyang configuration kasi nakalubog yung yung floor papunta rito sa second row. So parang theater seating siya. So you would notice na mas komportable umupo dito sa third row kasi 'di ba katulad sa Nissan Terra naka-flat ka sa floor eh. Dito pag nakaupo ka, meron kang thigh support. So maganda ang pagkaka-execute nito. I think this is the best feature ng ng MUX. Halika, tingnan natin, pumasok tayo dito and let's see how it feels, no. So you would see na komportable ako dahil mataas nga. So pag tiningnan mo yung clearance niya, mataas, mga 6 inches eh. Medyo nakaangat ng konti. Pero pag tinambol mo yung pababa, naka-flat siya which is a very nice design. So pag ito, na-adjust mo yung headrest, komportable na. And then, nare-recline din yung third row. So, yung position mo, mataas ka. So, ito yung look niya from behind, no? Okay, let's go to dito sa likod, no? So, hindi siya, maganda yung pagkaka-design niya. Hindi siya yung parang afterthought lang. So, kitang-kita mo na pagka ibinaba mo to, flat na flat siya. At ang laki ng space. So, may mga small details like this. Kita mo, tinakpan pa nila yan para talagang flat. In fact, pag yung sa second row, itinumba mo yon, ang laki ng space mo, kasya nga yung single bed dyan eh. Which I did dun sa Trailblazer ko kasi parang pareho yung dimensions niya saka yung dating model ng MUX. And then dito sa likod, yan, may lalagyan ng mga tools dito. So flat din yung pagkaka-design, pantay, no? And then dito, meron kang socket ng 12 volts. So, and then yung ilaw dito, manually operated siya. Meron siyang switch dito. Kasi yung iba, di ba, automatic yon. So, tingnan naman natin itong LSE model na 4x2 na top of the line. One thing you'll notice here is yung kanyang size 20 na yung kanyang gulong, no? And then, meron din siyang power tailgate. And then, pwede mo rin siyang i-remote start, no? Which is a good feature for this MUX. And then, you can also close the tailgate using the remote control para din yung sa Montero. Now, tingnan natin yung kanyang front, no? You'll see na parang hindi ko tipo yung hindi ko type masyado yung grill niya. Parang it needs to be improved eh. Ang laki pa rin nung logo ng Isuzu. Pero yung likod okay sa akin. Mataas nga pala yung beltline nito kaya makikita mo yung kanyang mga glass mas maliit than, for example, than sa Nissan Terra. So, ang feeling mo para kang nandun sa monocoque ng mga crossover, di ba? From the inside. In terms of color, I think the best color for MUX is white. Kasi may binabagayan kasi na kulay ang mga SUV eh. But for this one, I think white is pinakabagay na kulay sa kanya. And you will notice here also na yung mga lights niya is the same dun din sa LSA model, no? And then naka-disc brake na rin siya. Yung wheels niya is 20 inches parang sa Everest. Tapos ang tires niya 265/50 by 20. Now, tingnan naman natin yung interior nitong top of the line model. So, the same din yung head unit. Makikita mo lang nagkakaiba nun sa may mga trim na na mga chrome, like dito sa may steering wheel, chrome yung kanyang trim, and then meron na din siyang cruise control, and then leather wrap na rin yung kanyang steering wheel, and then dito meron kang USB ports, no? Pero wala siya nung wireless charging. Yung driver seat may 8-way seat adjustment. Meron din siyang lumbar support pero manual. Yung design ng kanyang seat actually maganda yung pagkaka-design. Kita mo yung mga white leather stitches, no? Pati dun sa siding ng door. Then of course, yung kanyang handbrake is automatic na, no? Push button na, and then meron din yung auto hold function.
Okay, maganda ang execution ng kanyang dashboard. Tapos yung kanyang steering wheel is adjustable. You can move it up and down, and then telescopic din siya. Pwede mo siyang hilahin, ano, at saka ano. And then leather wrap na rin yung kanyang steering wheel. Yung nga palang dashboard niya is leather wrap na rin compared dun sa LSA. Tapos, yung cabin lights niya, hindi siya LED katulad ng sa Fortuner, halimbawa. Tapos, itong sa vanity mirror, meron din naman siyang ilaw dyan. Dito sa driver side, at saka din doon sa passenger side. Tapos, tingnan man natin yung interior. Siyempre, sa second row, leather seat din niya, pati yung sidings, no? And then dito, meron nga pala siyang yung 220 volt socket. Napansin ko lang dito, wala siyang 360-degree camera kasi yung Terra, yung Montero, yung Fortuner, standard na sa kanila yon. Pero what is surprising yung kanyang tailgate is polyurethane na plastic, katulad dun sa bumper. Siguro to save on weight, pero yung isa pa, yung logo ng Isuzu na yun, hindi ko talaga yun gusto. Sana pinaliit na lang niya yung logo para mas malinis sa tingnan. By the way, yung under chassis nga pala nyo nito is yung suspension niya is multi-link din. So I'm sure maganda yung ride nito. Tahimik yan, sigurado ko. Tingnan natin yung makina. Ang selling point talaga ng MUX or Isuzu ay yung kanyang makina. Ang makina ng Isuzu is talagang matibay and very fuel efficient. So no worries ka sa pagdating sa engine performance nito. Alam niyo naman ang Isuzu talagang matibay. Ginagamit nga yan sa mga trucks, di ba? Yung mga utility vehicles. Yan, talagang pangmatagalan. So, pagdating sa engine, panalo ka when you say Isuzu engine. Okay, sige, summarize natin my impression, no? So, ang impression ko dito sa MUX is it's a very good contender dito sa PPV market. Kaya lang yung price level niya mukhang mataas eh. If you look at the price positioning, itong LSE na 4x2, yung top of the line na 4x2 model is 2.1 million. Yung Terra is about 2 million, while yung Montero is about 1.92 million. Mas mura pa rin sila. Ito, mas mataas ang presyo niya. What is surprising here also is yung kanyang base model pricing. Yung automatic niya is 1.59 million, which is lower than the manual base model na 1.7 million. No? Version, normally ang manual mas mura, but in this one, automatic is mas mura. Mukhang bagong strategy ito ni Isuzu to gain more market. So at that price, you can have an entry level na automatic. Na ang makina niya yung Blue Power na RC4E. Sa tingin ko at that price level na mataas, maraming kulang eh. For example, wala siyang wireless charger, wala siyang TPMS, wala din siyang sunroof, paddle shifter, wala din. Tapos yung pinakauso ngayon, yung 360-degree camera, which is common sa mga kalaban niya, isa missing din. And then yung antenna niya, hindi pa rin yung shark fin type, no? In terms of safety feature, panalo siya. Meron siyang advanced driver assist system, meron siyang forward collision warning, automatic energy braking, turn assist, and then, meron siyang blind spot monitoring, rear cross traffic alert, multi-collision brake, lane departure warning, adaptive cruise control, saka yung automatic high beam. Ang unique sa kanya, yung pedal misapplication mitigation. Ito yung nagpiprevent ng sudden acceleration. In terms of horsepower, below 200 horsepower siya. So, same range ng Montero, nasa mga 185 something, and then 450 Nm of torque. Pareho din yan malapit din sa Terra horsepower rating. That is below the horsepower rating ng Everest, ng Trailblazer, at saka ng Fortuner. Nasa 200 horsepower na sila, at saka 500 Nm of torque. So, based on my analysis, pagkalapit yung horsepower ng Montero Sport, Nissan Terra, saka itong MUX. So, yan ang ating i-compare.
Balikan uli natin yung selling price. Compare ko itong tatlo na magkakalapit ang kanilang horsepower rating. So, ang top of the line model na 4x4, the most expensive is MUX LSE na 2.45 and then 2.33 si Nissan Terra. Ang pinakamura yung Montero Sport na 2.29 million. Pagdating naman sa top of the line 4x2, pinakamahal din yung MUX LSE at 2.1, Nissan Terra sa 1.99 million, pinakamura din yung Montero Sport at 1.92 million. Sa mid variant naman na 4x2, ang LSA MUX 1.9, 1.82 si Nissan Terra VE, saka yung GLS ng Montero 1.72 million. And then yung pinaka-entry level na manual, ang most expensive is MUX LSA 1.77, Nissan Terra EL is 1.64, yung GLX na Montero is 1.56 million. Okay, so nakita nyo na yung pricing level, mas mataas ang presyo ng MUX. So the question is, will you buy this SUV at a higher price? If you ask me personally, parang hindi. Parang I would choose a Terra or a Montero. Why? Because it's cheaper. Yung Terra is marami siyang mga tech goodies. But again, kung mas type mo yung bigger space, saka magandang seat configuration, this is a very nice choice, Especially yung third row. I think that third row is the best in its class, So, it can sit 7 people na very comfortably. Plus the fact na marami rin siyang mga active safety features, And of course, ang bonus dito is yung fuel efficient siya at saka yung it's a new design. So, kumbaga, wala pa siyang facelifted model. So, you have a new design. So, yan, in choosing a car, depende talaga yan kung ano yung importante sa'yo, You cannot have all the features in one car kasi walang ganun. Meron kang isasakripisyo na ibang items or features na gustong-gusto mo pero wala. But again, there are features na more important to you. So, dun ka. What is important is masaya ka dun sa binili mo and hindi ka nang hinayang dun sa binayad mo. Alright? If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!